Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa araw ng pagpapasalamat para pag-aralan ang tinatawag na salita ng Diyos. Ang ating bumibigyan ng buhay ayon po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 23. Ano nga, mga kakasala daga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautosan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang manlari. Dito po, isang katanungan. Dahil po, noong una, nasa ilalim tayo ng tinatawag na kautosan. Maraming bilin yan. Huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Kapag meron pong pinagbabatayan, at yun ang pinagkakautosan sa atin. At kapag yun po ay nilabas o ating nasalansan, ang tawag po doon, kasalanan. Dahil ang kasalanan ay pagsalansang sa kautosan. Ngayon po, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo po ay tinawag, binuksan ang ating pag-iisip, tinanggap natin sa ating sarili na tayo makasalanan, na makatuwid, nagsisi tayo, at nagbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, kung dati, malaya natin nagagawa ang lahat ng bagay, pero nung nagpasakop na tayo sa Diyos, magkakaroon na po ng tinatawag na limitasyon dahil sinusunod na natin yung kanyang kalikutan. Hindi na yung sa atin. Halimbawa, hindi tayo nagsisimba noon. Sa oras na tinanggap na natin si Kristo, na ating tagapagligtas, meron na tayong pananagutan sa Diyos dahil nung isuko natin ang ating sarili, binigyan niya tayo ng tanda sa makatuwid, ang Espiritu Santo na yun ang magtuturo sa atin ng mga kapulanan na hindi maabot ng ating mga sarili isip. Kaya nagagawa na natin magsimba, pasinig ng Ebanghelyo, maglaan ng oras sa pagpapasalamat, at tumulong sa mga kapwa. Dahil parang yun na yung pinakakautosan sa ating puso. Pero po, tayo po ngayon nasa ilalim na ng biyaya. Ibig sabihin, kinahabagan tayo. Sa makatuwid, hindi na yung kautosan ang pinagbabatayan natin, kaya tayo nabubuhay dito sa sanlibutan, kundi yung Espiritu Santo na nanahan sa ating puso, yun na yung nag-uudyok sa atin kung ano ang dapat nating susundin o gagawin. Kaya dalawang bagay po yan. Tinatalima natin o sinusunod yung kalooban ng Espiritu na nasa atin o yung sarili nating kalooban. Kasi meron po tayong tinatawag na hilig. Yung nakasanayan natin nung hindi pa natin nakikilala si Kristo at yung panahon naman na tinanggap na natin si Kristo. Magkakaiba po yun. Kumbaga, nung hindi pa tayo nasasakop o nagpapasakop sa Diyos, ang nasusunod natin, sarili nating hilig, sarili nating kalooban o kagustuhan. Pero nung nakilala natin si Kristo, nung isinuko natin ang ating buhay, sabi nga sa Galatia, ang ikinabubuhay ko ngayon ay hindi na yung aking sarili, kundi si Kristo na nasa akin. Yun na yung ikinabubuhay ko. Sa makatuwid, yun na yung
kautosan sa atin, kaya tayo'y nagbabasa ng kasulatan, nakikinig ng Ebanghelyo, tumutulong sa may karamdaman, natuto na tayo magpatawad, at mahabag sa kapwa. Yun na yung bunga. Pero sa mga pinagkalooban na ng Espiritu Santo, sakop na po yun ng biyaya. Kaya nga may mga milagro. Pagka minsan hindi maabot ng ating pag-iisip, paano nangyari, na ganito lang naman ang ginawa, tapos gumaling. Dahil po tayo nasa ilalim na ng biyaya. Kaya, wala na po doon ang kautusan pag nasa ilalim ng biyaya. Pero po, may warning dito si Apostol Pablo. Ano po ang warning ni Apostol Pablo? Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka-alipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Halimbawa, ang ginagawa natin, halimbawa yung pagsasabog. Pag halimbawa, hindi pa rin mawala yung pagsabog, ibig sabihin, alipin tayo ng sabog. Kaya, kung ano yung bagay na tinatalima natin o sinusunod, yun yung doon tayo naaalipin. Yun ang pinapanginoon natin. Katulad naman yung bisyo, halimbawa, sigarilyo. Kung tayo po ay naninigarilyo, alipin tayo ng sigarilyo. Kung pagkakulang ang ating katawan, hindi kumpleto kapag hindi nakahitit. Ganun din naman yun sa, halimbawa, kapapanood natin ng drama, minsan dramatic din ang buhay, alipin tayo ng drama. Halimbawa, iyakin tayo, alipin naman tayo ng iyak. Kung tayo naman ay maingay, alipin tayo ng iyak. Ganun po yun. Kaya po, kung titignan natin, kung ano yung bagay na ating tinatalima, yun ang ating sinusunod. Pero puuriin natin kung yun ba ay kalooban ng Diyos para sundin natin yun. Kasi po, ito po kasing katawan natin, napasusunod po ito. Depende po kasi sa mga sitwasyon na nakasanayan natin, kung ano yung mga gusto nating gawin. Pero kinakailangan pag-isipan natin kung yun ba ay mabuting bagay, pakikinabangan natin, at ganoon din yung kapwa na makakasalamuhan natin. Kung baka yung benepisyo, pare-parehas tayo magkakaroon ng benepisyo. Pero kung halimbawa, alipin na tayo ng sigarilyo, tapos nagyaya ka pa ng iba para manigarilyo, nandamay pa. Kaya po kung titingnan natin, dapat po, unang-una, isipin natin, nasa ilalim na tayo ng biyaya. Nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi na tayo sakop ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ay ginawa para sa mga makasalanan. Pero tayo'y binago na, kaya nasa ilalim na tayo ng biyaya. Ang pinagkakautusan na natin, yung aral ni Kristo, sa makatuwid, ang pag-iibigan. Yun na yung isang bagay na kung susumaryuhin mo, kahit ang ating dakilang Panginoon, ipinahayag din niya. Ano mang bagay na ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo sa akin. Kaya ibig sabihin, mag-iingat tayo. Kapag nakasakit pala ako ng kalooban ng iba, nasaktan ko rin ang kalooban ng Panginoon. Kasi hindi natin alam na sumasa Kanya pala ang Panginoon. Kaya po kung titingnan natin, dapat po mabuksan na ang ating pag-iisip na sa mga bagay na ating tinatalima, doon po tayo nagiging alipin. Kaya po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo na bagamat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng biyaya o pagkalinga ng Diyos. Dapat po, ang pakanasain natin, ano ba ang dikta ng Espiritu Santong nananahan sa ating buhay? Ano ba ang itinuturo niya sa atin?
Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, sa pagbaba ng Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo at magpapahayag sa inyo at kukuha siya sa nasa akin. Ibig sabihin, kung ano ang tinuro ng ating dakilang Panginoon, hindi magsasariling turo ang Espiritu Santo para labagin niya ang kalooban ng Panginoon. Kundi, kung ano yung tinuro ng Panginoon, ibabatay ng Espiritu Santo, yung ituturo din niya sa tao, base doon sa mga itinuro ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, magkakaisa sila sa layunin. Hindi sila magkakontra. Kaya po, dito po, pinag-iingat tayo na kahit na tayo nasa ilalim na ng biyaya, dapat po maging maingat na tayo. Sabi dito, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Kung halimbawa, nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, alipin tayo ng kasalanan. Pero dapat maputol na po yun yung kasalanan na yan. Kaya po, ano po ang dapat natin gawin? Dapat mapalitan niya ng pag-ibig yung pagkakasala na yan. Dahil po, kung paulit-ulit tayong lalabag at hindi natin susundin yung kalooban ng Diyos, sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na nasa inyo na dyan kayo'y tinatakan. Ibig sabihin, dumidistansya pala ang Espiritu Santo kapag po hindi natin nasusunod yung kalooban ng Espiritu Santo na nahan sa ating puso, napipighati din po kung dumidistansya siya. Dahil po, natatalo siya ng dati nating pagkatao na minsan nakakabalik tayo na kung dati tayo noon madamdamin, madali tayong nasasaktan. Kapag binalikan natin yon, yung Espiritu Santo dumidistansya siya. Kasi ang Espiritu Santo hindi po madamdamin. Hindi siya nasasaktan. Kundi kapag may kaaway, ipinapanalangin niya pa yung kaaway. Turo po yun ng ating dakilang Panginoon. Hindi niya pwedeng labagin yung tinuro ng ating dakilang Panginoon. Anong sabi dito? Dapat po at salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya po dapat ipagpasalamat natin sa Diyos na bagamat tayong naalipin ng kasalanan, o nakabalik tayo sa dati nating pagkatao. Kasi isa-isa kasing tao na tumanggap na kay Kristo, tinanggap na ang sariling makasalanan. Nabago na po yun Na-repent na. Ibig sabihin, wala na ng hain pang natitira maliban sa naihain na. Ngayon, kung babalik tayo sa dating kalagayan na madamdamin na naman, tapos nasasaktan na naman, ibig sabihin, bumalik tayo sa dating pagkatao. Nasaan na yung Espiritu Santo na nagkagabay sa akin? Ibig sabihin, yung Espiritu Santo, dumistansya siya. Kaya, hindi na, nasa ilalim na naman tayo, nagbalik na naman tayo sa ilalim ng kasalanan. Paglabag na naman. Nasa ilalim na dapat tayo ng biyaya. Kung baga dapat, papunta na sa kasakdalan. Hindi babalik. Magiging, halimbawa, galing tayo sa lamat, pinatawag tayo ng Diyos, tapos, nagkaroon lang ng problema sa kapatid, bumalik ka na naman sa pagdamdam. Ibig sabihin, pinagbigyan mo yung kagustuhan ng kalooban mo o kalooban natin, hindi yung Espiritu Santo o yung nasa ng Espiritu Santo na dapat sana tayong lahat ay magtuturingan bilang magkakapatid. Kaya yan po ang nakapagpapahamak sa atin. Pero po, salamat sa Diyos na bagamat tayo ay nasa ilalim ng kasalanan o alipin tayo ng kasalanan, sabi nga dito, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kumbaga, yung aral na riyan pa rin. Yun nga lang, nababaliwala natin yung aral na itinanim sa ating puso na dapat sana yun ang pinagbabatayan natin ng ating pagkabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan.
Ano pang sabi dito? At yaman pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nung pinatawad po tayo, naging malaya tayo sa kasalanan. Kumbaga, dahil nga nasa ilalim na tayo ng biyaya, wala nang kautusan, kaya wala nang kasalanan. Pero ngayon, dahil hindi na tayo sakot ng kautusan, dahil may Espiritu Santo na nanahan sa ating puso, nasa ilalim na tayo ng biyaya, kaya alipin na tayo ng katwiran. Ang sinusunod na natin, yung matuwid, hindi yung baluktot, hindi yung liko, kundi yung matuwid na bagay na kung ano ang nasa ng Espiritu Santo na nanahan sa ating puso at sa bisa ng salita ng Diyos na ating napapakinggan at tinatanggap sa ating sariling kalooban, doon na po dapat nakabatay ang ating pamumuhay. Sabi dito, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman. Totoo po, nabubuhay pa kasi tayo sa tao. Pagamat gusto natin gawin yung mga bagay na nasa ng Espiritu, pero po, dahil nga tayo nasa laman, nahahatak tayo nito. Kaya kung titingnan po natin, alin ba ang laman sa ating sarili? Yung makalaman o maka-espiritu? Nandiyan po sa Galatia 5. Kapag nabasa natin yung Galatia 5:19 hanggang 21, yun yung mga nasa ng laman. At umpisa naman 22 hanggang 24, yun naman ang nasa ng Espiritu Santo. Kaya po, kung yun ang nasusunod natin, doon tayo napapaalipin at yun ang tinatalima natin kung sinusunod. Kaya po, maaari natin tanungin ang ating sarili. Saan ba ako? Kasiyahan? O doon sa talumpayan? Ano ba, basahin natin sa Galatia para ma-connect natin kung ano yung mga bagay na tinatalima natin. Sabi po dito, sa 19, at hayag ang mga gawa ng laman. Ang makatuwid ay ang mga ito, pakiki-api. Diba, may asawa na yung tatay mo, yung tatay natin, tapos nirelasyon pa natin yung asawa niya, pakiki-api tawag doon. So, halimbawa, karumihan. Diba, marumi yung kumbaga sa laro, madaya tayo. Parang ganon. Ano pa? Kalibugan. Hindi bastos. O may pagkamanya. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang Diyos-Diyusan po, ay hindi lang yung gawa ng kamay. Minsan yung tiyan. Punta lang ng templo para mapusok. Pagsamba na yun sa Diyos-Diyusan. Kumbaga, dapat ang pagsamba, dapat walang kaagaw ang Diyos. Siya lang talaga dapat ang sasambay natin. Ano pa? Pangkukulam. Halimbawa, galit tayo sa isang tao. Buti nga sa'yo, kung na-disgrasya, ganun pa sinabi natin, pangkukulam yun. Kumbaga, parang gusto pa natin na nasasaktan yung ating kapwa kaysa masaya. Ano pa? Mga pagtataliman. Yung magasama ng loob na tumatagal, na yung hinanakit, lumipas na yung panahon, nandiyan pa rin yung hinakit. Pagtataliman yung kumbaga hindi maalis sa puso. Ano pa po? Mga paninibugho. Kapag halimbawa may napupurno o kaya may mabiyaya yung isa, inggit, yung bang halimbawa, bigkasin lang natin yung salitang sana all, inggit na po yun. Maiksi lang na salita yun, pero naiinggit na yun. Ano pa po sabi dito? Mga pagtatalo. Halimbawa, yung argumento, nagkakatwiranan tayo sa salita ng Diyos. Sa totoo lang po, ang salita ng Diyos hindi pinagtatalunan. Kapag pinagtatalunan natin yan, wala na tayong pinag-iba doon sa isang pinapanood natin sa TV na sanay sa diskusyon. Dapat po hindi gano'n.
Maingat po tayo dyan. Pag-diskusyon na, dumidistansya tayo. Sabi nga, maging matalino kayo katulad ng kalapati. Ang kalapati kapag away na, lumalayo na yan. Lumalayas na yan. Ano pang sabi dito? Mga pagkakaalitan. Yung samaan ng loob, dapat wala na po kayo dyan. Yan po yung mga gawa ng laman. Mga pagkakampi-kampi. Na ako'y nga sa kanya, ako'y sa ganito. Dapat wala na po yan. Mga pagkakabaha-bahagi. Binuo tayo, isang grupo, tapos mahati o magbubukod-bukod. Gawain po yan ng laman. Ano pa? Mga hidwang pananampalataya. Kumbaga, parang pakitang tao lang yung pananampalataya. Kapag may kaharapan, talikon, hindi naman. Kaya ang bunga naman ng, meron pa, mga kapanaghilian. Ang kapanaghilian kasi yung, sabi ko, yung pag-uri. Yung parang ayaw mo na nakalaman yung isa, parang gusto mo na dinadaon. Gawain po yun ng laman. Mga paglalasing, ang sobrang pagtikin ng alam. Mga kalayawan. Sabi sa kalayawan, bil mo ko dyan. Yun bang ano? Ito, i-google lang natin yung oras natin sa kakapanood ng mga videos. O kung ano man na pinagkatalibangan sa internet, kalayawan na yung nagiging kaagaw po yun ng sa pagsunod sa Diyos. Kahit yung panalangin, minsan nakakaligtaan na. Ano pa po? At ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay pinagpapauna kong ipaalala sa inyo tulad sa aking ipinaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kahit anong sabihin natin na ako'y matuwid, ako'y mabuti, ako'y hindi nagkakasala, pero kapag yan ay nakabungtong sa ating katawan, yung mga gawain na yan, useless po yung mga sinasabi natin. Kumbaga, dinadaya lang natin ang ating sarili. Ano po dapat ang gawin natin? Sabi dito, dapat ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Dapat po walang itinatangi. Pantay na tayo sa paningin ng Diyos. Kung ano ang hitsura ng ating kapwa, larawan niya ng Diyos. Minasterya ng Diyos na likhain para maging wangis ng Diyos. Kaya, ano bang nakita natin na, halimbawa, nagkantyaw tayo, sinabi natin pangit yung hitsura, sino tayo para maghusga? Wala po tayong karapatan husgahan ang ating kapwa. Ano pa po din, anong mga sabi dito? Katuwaan, palaging nagsasayaan, yung banding, yun pinaka-importante. Ano pa? Yung kapayapaan, katiwasayan ng ating pag-isip, masarap matulog nang wala kang kaalis. Malaya kang makatapanalangin. Malaya kang kung anong magagawa mo. Kaya po, yan po ang nasa ng Espiritu Santo. Ano pa po? Pagpapahinuhod. Yung pagbibigayan, na kahit na inuulit-ulit na ng kapatid, mahaba ang pasensya. Yan po pagpapahinuhod. Kung ang Diyos nga mapagpahinuhod, dapat tayo naman ay mapagpahinuhod. Kagandahan loob, nasa puso. Kahit na nililibang ka na, sinisiraan, bukas pa rin ang iyong puso na maglingkod. Dahil hindi tayo sa taong nanumpa, kundi sa Diyos. Ano pa po? Kabutihan, dapat mabuti ang ating pakikitungo sa kapwa at pagtatapat. Yung paghihingihan ng tawad sa bawat isa. Kaamuan. Dapat hindi yung pakitan tao lang na kaamuan, kundi handa mo lapitan ang bawat isa na wala kang kinkin, kundi bukas palad tayong lumalapit sa bawat isa. Ano pa po? Pagpipigil. Kung halimbawa, ang direksyon ng ating sasabihin, kaguluhan, kung kahit pagtatalo-talo, pipigil
pigilan natin, huwag lang natin sabihin. Espiritu Santo po ang magdidikta niya. At, sabi pa dito, laban sa kayong mga bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, kung nasa ilalim po pala tayo ng Espiritu, wala pong kautusan. Wala tayong lalabagin. Pero kung tayo po ay nasa ilalim ng pita ng laman, mayroon pong kautusan yan. Kaya nga, naipapakilala doon ang tinatawag na pagkakasala. Dahil po sa pita ng laman. Tuloy po natin. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ito po. Nung alipin pa tayo ng kasalanan, wala tayo sa ilalim ng katwiran. Kaya malaya tayo sa katwiran. Hindi tayo sakop ng katwiran dahil nga puro tayo kasalanan eh. Pero kung tayo po ay nasa ilalim na ng katwiran, nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At doon naman ay wala ng kautusan. Ano pa kung sabi dito? Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? Ano po ba ang naging bunga? Kung bakit parang hiyang-hiya tayo sa ating kapwa? Wala tayong mukha na ihaharap sa ating kapwa. Na parang ayaw nating pag-usapan kapag halimbawa natatapit na yung gano'n parang umiiwas tayo. Bakit kaya? Sabi po dito, sapagkat ang wakas ng mga bagay na noon ay kamatayan. Kaya po, ang kamatayan po kasi ay sa isang salita, ang tawag ng pantigil, pagpuputol. Halimbawa, nalagot ang hininga, naputol na yung hininga, kamatayan o namatay. Na-stop na o nahinto. Kaya po, sabi dito, dapat po ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Totoo po. Laya na tayo sa kasalanan, nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu at aral ni Kristo. Alipin na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, may takot na tayo doon sa umaalipin sa atin sa mga tuwid bagay yung Diyos. Ayaw na natin na makalabag o magkasala dahil po ang Diyos nakikita niya tayo sa lihim. Kahit sa pag-aayuno, sa pananalangin, sa paglilimos, kahit hindi natin yan ibalita, naaarap po yan ng Diyos dahil sakop na tayo niya. Doon tayo sumusuko sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanan. Kaya kung tayo sakop na ng Diyos, dito na po patuloy na ipinapaalala sa atin ang maglinis at maglinis at maglinis ng sarili. Yun na po yung sa ikababanan. Kasi po, ang malinis ang puso, ang tawag ng banal. Malaya kang makapagsisisi. Lalong-lalo na kung yung dugo at katawan ni Kristo bukas na sa ating puso, tanggapin yun. May connection na tayo doon. Yung tinatawag na komunyon. Sabi dito, at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Kaya kung halimbawa, nagpapatuloy tayo sa kabanalan, hindi lang yung panlabas na nakikita na maputi yung gamit, may hawak Bible, banal na, hindi. Hindi yung kalinisan ng puso. Hindi po kasi tumitingin ng Diyos sa labas, sa ating panlabas katanyuan, hindi kung ano ang nilalaman ng puso. Sapagkat, tunay nga po na kapag tayo'y napapaalipin sa Diyos, may pag-iingat na tayo na huwag magdaya, huwag magkasala, ang turing natin sa kapwa, kapatid,
sabihin, anumang masakit na mga kapatingan ng ating kapwa, ginawa natin yan sa Diyos. Kung mainit tayo sa pagsasalita. Bakit po? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama po sinabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat tayong mga tao, bagamat tayo'y nakalasap ng Espiritu Santo, dadanas po talaga tayo ng kamatayan. Kung ang pananalita ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa, kailangan talaga natin magsisik, maghingi ng tawad, gabi-gabi, oras-oras, araw-araw, minuto, sa oras na tayo ay nagkakasala. Dahil hindi po natin hawak ang buhay. Pwede sabihin, humingi tayo ng tawad sa gabi, pero lumabas lang tayo, nabangga tayo dyan, hindi na tayo nakahingi ng tawad. Wala na. Yung nagkasala tayo, kinimkim pa natin. Dapat po pala, ora mismo, hihingi natin ng tawad, pero kung may proseso din, sabi sama namin, patawarin po kami ng aming mga kasalanan. Gaya namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Kaya una muna tayo lalapit doon sa pinagkasalanan natin bago tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Proseso din po yan. Kung ang tao po walang matuwid, wala kahit isa, lahat po tayo ay daranas ng tinatawag na kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito na po, malalaman natin yung relasyon natin kay Kristo. Yung aral ni Kristo, itanim natin sa ating puso at gawin nating batayan ng ating pamumuhay. At kilala din natin si Kristo. Ang tanong, ano tayo sa harapan ni Kristo? Tayo ba'y nakasakay siya sa atin? Tayo may nabubuhay? Kalakip ni Kristo? Kung si Kristo ba ang nabubuhay sa ating sarili? O nabubuhay pa rin tayo sa dati nating pagkatao? Sabi nga, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kung binago na tayo, pinanganak na tayo sa Espiritu, dapat hindi na tayo babalik sa laman. Kaya, mawawala na sa atin yung mga ugali na naturalisa ng tao. Yung madamdamin, yung nasasaktan, yung naghihinanaki, yung sumasama ang loob. Wala na yan. Dahil kung nasa ilalim na tayo ng biyaya na kay Kristo, dahil ang pinaka-asam-asam natin buhay na walang hanggan, yun lang naman ang pinaka-punteriya natin. Everlasting life. Pero, ito po kasi yung katamang naman o alitigtigin ang naman ang humahatak sa atin para tayo'y magkasama. Kaya po, sa bawat isa sa atin, itinuturo tayo sa atin ni Apostol Pablo yung mga bagay na tinatalima natin, doon po tayo napaalipin. Kaya kung alipin na tayo ng kabanalan, ng katwiran, ng pag-ibig, dapat nakikita yan sa ating pagkabuhay. Pero kung alipin tayo ng naman, magiging magkasarili pa rin tayo, magiging hinanakit pa rin tayo, sumasama pa rin. Paano pag nagsasakripisyo tayo ng pakikinig ng ibang hindi? Kasi po, ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, handa kang makinig ng ibang video. Handa kang makiisa sa gawain. Lalo-lalo na pag mga tulungan, nandiyan ka palagi, kapag may nangangailangan ng habag o ano man, handa nating gawin, malaya nating nagagawa sapagkat wala pong bumabalaki sa ating puso. Yan po ang pinaka-hahanap-hanap ng aral ng Sitas ngayong gabi. Kaya po, ito yung panahon
na tingnan natin ang ating sarili. Saan ba tayo? Kung sa alipin tayo ng Diyos, kung alipin tayo ng kasalanan. Salamat po sa Diyos. Hanggang dito na lang ang pakikibahagi sa oras na ito. Pagpalain tayo ng Diyos at anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos, pagkalot naman sa ngalan ni Kristo. Salamat at magandang